Yung tinitimpla ko sa namin. Nagtitimpla tayo ng inumin ng manok eh. Sila. Hapon na. Yung tinitimpla ko sa namin. Abot na ako ng gabi. Timpla. Hindi ko na malaya. Kala ko. Gabi na. Gusto na ng gabi. Kailangan hands-on ka talaga pag nag-aalaga ka ng manok eh. Hindi pa pwedeng pababayaan mo sila. Lalo na yung pagkain, pagpapainom. Kailangan lang talaga kaunting sipag at tiyaga. Kasi gusto mo mag-alaga. Gusto mo magkaroon ka ng sarili mong manok. Kailangan naalagaan mo talaga sila ng maayos eh. Pwede yung iwanan mo sila, walang pagkain, walang tubig. Hindi po pwede yung ganun talaga eh. Kailangan talaga iisipin mo araw-araw. Pagkain, painom, yung lagay ng inumin, lagay ng pagkain. Bakit talagang hindi ko inahayaan na maging marumi ito, lalo na itong inuman nila. Hindi pa naman ako gumagamit ng injection sa manok. Gusto ko lang eh, yung vitamin sa tubig. Hanggang doon pa lang yung vitamin ko, yung vitamin sa tubig at saka yung yung tablitas. Ayoko pa kasi magdagdag ng vitamin. Kasi mahirap, hindi ko pa kabisado yung mga kung anong kailangan na vitamin sa manok. Nagsisearch din naman ako sa YouTube ng mga vitamin na kailangan niya sa mga sisiw, ganyan. Saka sa mga sa mga tandang. Kaso hindi pa naman ako ilan pa lang yung tandang na inalagaan ko eh. Yung mga tandang naman na inalagaan ko ngayon galing sa pagbibreed ko talaga ng manok. Wala pagkasisiw talagang doon ako nagkakaroon ng tandang. Yung iba naman tandang binabalik ko na dun sa pag malaki na sila, wala pagkasisiw, binibalik ko na dun sa mga iba nagpapaalaga sa akin. Kasi may nagpapaalaga sa akin eh. Walang nabong siya. May binibigay sa akin ng babae at saka lalaki. Yun. Pag nagkasisiw, tapos lumalaki. Pag may lalaking mga isa ganyan, dalawa, binibigay ko sa kay isang lalaki. Kung may babae dito muna sa akin kasi yun ang inaanan ko yung ginagawa kong pagbibreed yung mga babaeng nagiging sisiw, mas lumalaki na. Doon ako nag-ano ng mga makakapag-breed. Hindi kasi native yung mga binibreed yung manok eh. May mga ano ba sila, yung mga lahi din sila kaya pinagtsatsagaan ko talaga silang alagaan. Kailangan talaga hands-on ka talaga mag-aalaga. Hindi mo sila titingnan. Kailangan titingnan mo sila araw-gabi. Katulad nito, pagpapainom ako ng manok. Ang ginagawa ko niyan bago ko sila painumin hugasan ko talaga yan. Sinasabong ko yan talaga at saka nalagyan ko ng paghugas ko dyan, sabon saka Clorox. Nilinis ko talaga sila maigi na hindi ba sila magkaroon ng sakit kasi kahit paano hindi ka mangangamba na magkakasakit sila. Yung nga lang talagang hindi mo na iwasan ng hindi ka mamatay ng manok talagang nangyayari talagang
magkaroon ka ng problema pagdating na ano, mamatay sila kasi minsan talaga nagkakasakit, eh. Pero okey lang naman kung magkasakit sila, talagang kasama 'yan sa pag-aalaga mo, eh. 'Pag 'di ka nagkaroon ng ganyan, 'di ka nagkaroon ng mga aberya ba na magkakasakit at saka mamatayan ka, hindi mo maano 'yun, eh, hindi mo malalaman kung ano dapat mong gawin. Kaya ako kahit papaano, eh, napag-aralan ko na rin kung papaano sila alagaan ng maayos, saka yung pagpapainom. Tulad nito, gagamitan ko 'yan sila ng Bipro, saka ano 'yun, eh, marami rin akong pinapainom na iba-ibang klaseng vitamin sa manok. Hindi lang naman Bipro yung ginagamit ko, mayroong iba. Tas lalo na sa pagpapaitlog, meron din akong ginagamit sa yung para matulungan yung manok mo na yung sa babaeng manok pa, para matulungan mangitlog nang maayos. Ginagamitan ko din 'yun ng vitamin sa pagpapaitlog nila. Kaya yun ang ginagawa ko diyan, tulad nito. Ito 'to, vitamin 'to para mangitlog ang manok mo, hindi siya mag-ano na yung bang para pangitlog na tuloy-tuloy. Hindi nadidili ng 2 araw, minsan nga inaabot niya nga ng 3 araw bago mangitlog uli, eh. Ito naman subok ko na 'to, nakakatulong naman talaga siya kahit papaano, eh. At saka yung sisiw nagiging para bang malakas siya, hindi siya sakitin. Hindi mo rin maiwasan na 'pag malaki na dun mo na mabantayan 'pag malaki na. Kasi parang dun na nagkakasakit 'pag medyo inaabot na ng mga 4 na buwan. Nagkakasakit talaga sila kahit anong ingat mo, eh. Talagang tinatamaan sila ng sakit. Wala ka ng magagawa dun 'pag talagang nagkasakit sila. Gagawan mo ng paraan kung paano mo sila gagamutin. Se-search mo na naman sa YouTube 'yan kung anong gamot ng sakit na 'yan, bakit nagkaroon ng sakit. Marami namang gumagawa ng panggagamot ng mga nag-aalaga ng manok sa YouTube, kaya makakakuha ka na ng idea kung anong klaseng gamot ang gagawin mo. 'Yan, dadagdagan ko na 'yun, dadamihan ko na sila kasi para sa pangingitlog ng manok makatulong 'yan, eh. Ang kulay dilaw na 'yan, sa bote ng Coke 'yan, eh. Ginawan ko ng gumawa ako ng inuman diyan sa bote ng Coke. Para-paraan din 'yan, eh, kung paano ka makakagawa makagawa ka ng kainan at saka inuman. Kasi kung bibili ka ng bibili, mahal din, eh. Tapos yung pagkain pa ng manok medyo may kamahalan. Kaya kailangan talaga gagawa ka ng paraan sa kainan nila at saka sa inuman. May mga naman sa sa bahay natin, 'di ba? Katulad niyang gawa ng Sunrox. 'Yan, ginagawa ko talaga ng yan, kainan at saka inuman. Kailangan makagawa tayo ng mga idea ba kung papaano. Makakuha tayo ng mga idea sa YouTube. May naman, eh, may gumagawa naman 'yan, parang pinapakita naman nila paano gumawa. Kaya 'yan, kahit papaano nakakagawa ako diyan ng mga inuman at saka kainan. Tulad ito bibili ka ng ganito, magkano 'to? 45, minsan 50. Yung maliit 35, oh. Yung maliit na ganyan 35 yun, ito 45 yata 'to. Ilan na ang meron ako nito, marami-rami na rin, eh. Kaya kailangan gagawa ka talaga ng gagawa ka ng paraan na hindi ka bili ng bili. Hindi mo naman puwedeng pakakainin lagi sa lupa yung alagang manok. Kaya kailangan mo talaga magkaroon ka rin ng idea kahit papaano. Okay na. Okay na yan. Pwede na sila ibigay. Diba?
Pwede na yan. Ito tatlong iinom ito. Ano? Okay? Ayan.